nagsasalita sa inyo. No? Alam ng Diyos, may ahead ang Diyos sa atin, nangunguna ang Diyos sa atin. Ang sabi na nga sa Bible, lahat na nakikita nyo ito ay luma. Yung mga computer, yung lahat, chips, luma yan sa Panginoon. Alam na ng Diyos sapagkat ahead ang Diyos, nangunguna ang Diyos ng ilang libong taon sa buhay natin. Itinakda ng Diyos ang araw na to para kami mangaral. Hindi nasasayang ang pangangaral sa salita ng Diyos. Sa mabay kita yun, Jeremiah 29:11, sabi niya, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa inyo. Sibi-sabi siya nakakaalam. Walang hindi nalalaman ng Diyos. No? Ang sabi niya sa Biblia, no, sa Jeremiah rin, sabi, ako ang lumikha ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap sa akin. No? Walang bagay na mahirap sa inyo. Sabi niya sa Lucas 9:11, sabi niya, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. No? Kaya lahat ng tao, may kahilingan ka, humiling ka sa Panginoon, lumapit ka sa Diyos. Higit pa sa iyong panalangin, inaasahan, hindi pagkakalob ng Panginoon. Sa nakalagay yan, mga kaibigan, mga kapatid, sa Ephesians 3:20, higit pa sa iyong panalangin, higit pa sa iyong inaasahan, ay ipagkakalob ng Panginoon. Sa Philippians 4:19, sabi niya, ang Diyos ay higit sa pasapat para tugunin ang ating mga pangangailangan. Nandito pa kami, hindi pa ko namin sinasabing mas marunong kami sa inyo, mas magaling kami sa inyo. No? Mas magaling pa kami, mas mahusay pa kayo sa amin, mas magaling pa kayo sa amin. Kaya lang, ito po ang office namin. Ang office ng pastor, ang office ng apostol, prophet, evangelist, pastor, teacher, no? Para ipahayag ang kadakilaan ng Panginoon, ang eternal, everlasting kindness of God, para ipahayag ang walang hanggang kagandahan loob ng Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, mga kabundo, mga kapamilya, no? Kami nangungusap rito upang ipaalala sa inyo na mayroong tagapagligtas. Ipaalala sa inyo na mayroong may hawak ng buhay. Ipaalala sa inyo na may hawak ng buhay mo, buhay ng lahat ng tao ay walang iba, kundi ang ating Diyos na dakila. No? Sabi sa Bible, sa Salmo, o sa Tagalog ay sa awit, sabi niya, nandoon ako sa langit, sa luklo ko ng trono, at nakikita ko at naririnig ko ang lahat ng tao. Naririnig po ng Diyos. Ang tawag dyan ay omnipresent, omnipotent, omniscient. Ibig sabihin ng omnipresent, sa lahat ng dako, naroroon ang Diyos. Sa Amerika, sa Espanya, sa Europe, sa Africa, simultaneously, nandoon ang Diyos. Hindi natin alam kung paano nangyayari yan. Ang ibig sabihin ng omniscience, ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Diyos. Pati iniisip ko, alam ng Diyos. Kahit pa siya, hindi mo ba't nagawa, ay alam na ng Diyos. Yan ang omniscient. Omnipotent, walang nalilingid sa Diyos. No? Yan ang attribute ng Panginoong Diyos. Omniscient, omnipresent, and omnipotent. Immeasurable siya. Immeasurable ang kanyang everlasting immeasurable. Ibig sabihin, walang sukat. No? The ability and the capability, the capacity of our God in heaven, of our Lord Yeshua, our Savior, our Diva God, na nasa kanan ng Diyos natin ang mga slag na nabubuhay tagari, noon ngayon magpalaman at sagad. Ang Holy Spirit na ating Diyos, nakasama ng Diyos, na nasa langit na nabubuhay tagari, noon ngayon magpalaman, ay meron siyang immeasurable capacity, immeasurable capability, walang sukat na kakayahan, walang sukat na kapasidad para pagpalain ka, tugunin ang pangangailangan mo, no? Walang ibang may kakayahan ito kaya ang Diyos. Kaya sabi niya, humiling ka. Ang sabi ng Bible, sabi ng Panginoong Jesus, hilingin mo lang, hilingin mo at ipagkakalog sa iyo. As you wish, and you will receive. But sabi niya, if you remaining in me, no? Kung ikaw ay mananasintili sa akin, in me I remain in you, and my word
is remaining in you. Sabi niya, kung ikaw ay mananatili sa akin, at ang aking salita ay mananatili sa iyo, as you wish, and you will receive. Sabi niya, ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay mananatili sa akin, at ang aking salita ay mananatili sa iyo, humiling ka na. Gaano man ang hilingin mo ay pagkakaloob ng Diyos. So may hiniling pa nga pala ang Panginoon. Dapat pala, tayo ay manatili sa Diyos. At ang kanyang salita ay manatili sa atin. Ibig sabihin, may hiniling ang Diyos. The very requirements of our Lord Yeshua is to the Word, the divine Word of God, remaining in you, remaining in us, manatili sa atin. Pero how to remain the divine Word of God kapag hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Kapag hindi tayo nananalangin, pagising natin sa umaga, mga kaibigan, mga kapatid, ang tinatanong natin sa ating sarili, saan kaya ako mangungutang? Sino kaya utangan ko? Tapos nagpa-apply sa mga marami tayo, hindi pwede ito. Yan ang iniisip ng mga tao. Minsan naman, pagkagising, ang sasabihin, ano kaya tumama sa luto? Ano kaya tumama sa wedding? Hallelujah! Hindi dapat ganun. Ang sabi ng Panginoon, if you remaining in me, and I remaining in you, and the divine Word of God is remaining in you, as you wish, and you will receive. Paano ang mananatili ang salita ng Diyos? Pagising mo sa umaga, tinatanong mo na kung na tumama sa loto. Pagising mo sa umaga, tinatanong mo, sinuutangan ko, no? Pagising mo sa umaga, nagbukas ang isip mo, nagplas ang mata mo, bukas na ang isip mo niya. Ang una mong gagawin, no? Manalangin ka sa Diyos. Sumamba ka sa Diyos. Ayan ang Ama namin. Ang ibig sabihin ng Ama namin ay acts. Ito ang tinuro ng Diyos. Ang tinuro ng Panginoon. Ang Ama namin. Ibig sabihin ng Ama namin, acts A, adoration. Sambahin mo ang Diyos paggising mo. Sambahin mo ang Diyos sa lahat ng oras, sa ginagawa mo, sa trabaho mo. C, confession, humingi ka ng tawad kung ikaw ay nagkasala. Sapagkat lang tao, sabi ng Panginoon, lahat ay nagkasala. No? Humingi ka ng tawad, magpalinis ka, mapagsagrado ka sa Panginoon. Biyo Panginoon, salamat ko ngayong umagang ito. Kung may nakikita ang karumihan sa kasalanan, patawarin mo po ako. No? At T, Thanksgiving, magpasalamat ka. Yan sinasabi ng Ama namin, salamat po, magpasalamat ka. And then, supplication. No, sabi niya, Panginoon, bigyan mo kami ng kakaanin sa araw-araw. Yan ang ibig sabihin ng Ama namin. Adorate mo, Panginoon. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Thanksgiving, magpasalamat ka dahil nagising ka. Supplication, humiling ka. Sabi mo, Panginoon, samahan mo po ako, pagpalain mo po ako sa araw na to. Ingatan mo po ako. Kasi minsan hindi natin ginagawa yan. Pagkalabas mo, naumpog ka, hindi ka na nalangin, nasagasaan ka, no? Natisod ka, nagkabarilan, tinamahan ka, kasi wala nakakalam. Sino mag-iingat sa atin? Kaya tayo nanalangin. Para ingatan ka, Panginoon. Para yung pagpapala mula sa langit ay ibigay sa atin. Dahil hindi nanggagaling ang pagpapala kay Anas. Nanggagaling ang pagpapala, pagkalinga, pag-iingat, walang iba kundi sa Diyos. Kaya dapat sambahin mo ang Diyos, sambahin mo ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Huwag mong isipin ang asawa mo. Yung iba, hindi na iniisip ang Diyos. Iniisip na yan, girlfriend niya, boyfriend niya. Pagkatiwala mo ang girlfriend mo, ang boyfriend mo sa Diyos, mamaya kunin ng Diyos yan, ibigay sa ibang. Sa sobrang obsess mo sa kung ano man kinahulumingan, obsess ka sa sasakyan mo, obsess ka sa kapangyarihan mo, obsess ka sa trabaho mo, obsess ka sa ganda mo, obsess ka sa kayamanan mo, obsess ka sa bahay mo, kukunin ng Diyos yan. Pag-obsess ka dyan, ibig sabihin ng obsess, doon na nakalagay ang puso at isipan mo sa bagay na kinahuhulamingin mo. No, dapat ay balas, ipagpasalamon po sa Diyos. Dahil pag nawala yan, masisira ang mula. Lahat ng tao na obsess sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang asawa, sa kanyang kayamanan, sa kanyang sasakyan, sa kanyang motor,
Pag nawala to, masisira ulo niya. No? Meron nga, kilala niyo si Marilyn Monroe. Si Marilyn Monroe, noong 1960s, pinakamaganda. No? Pinakamaganda babae, nasa kanya na ang lahat. Si Marilyn Monroe. Nasa kanya na ang lahat. Ganda. Allegedly, nagkaroon siya ng relasyon kay John F. Kennedy, ang presidente ng Amerika. Pero isang araw, nagpunta ron ang great evangelist, no? Si Billy Graham, sa shooting. Ang sabi ni Billy Graham, Lord Jesus Christ, He sends me to you to share the gospel. Ano sabi ni Marilyn Monroe? Wala akong pakialam. Sabi niya, I don't like Jesus. I don't like gospel. Siyempre, bilang evangelist, si Billy Graham, ang great evangelist ng ating kapanahunan, nagtuturo sa White House, umalis. Umalis siya. Nung buong isang linggo na yun, si Marilyn Monroe, she denied, she reject our Lord Jesus Christ, our Savior, our God. She denied, she reject the gospel of our Lord Jesus Christ. Ano nangyari? No? Si Marilyn Monroe nakita na namatay doon sa kanyang batat, patay siya. No? Ang kinamatay niya ay sobrang piniinom niyang gamot. Siguro ang mapaganda. Basta nakalagay doon sa amin, my life is empty. Paano magiging life is empty ang buhay ni Marilyn Monroe? No? Punong-puno siya ng kapangyarihan, kagandaan, kayamanan, doon na lahat sa kanya. No? Ang katotohanan yun, she denied, she reject the divine word of God. She denied, she reject Lord Jesus Christ, our Savior, our divine God. She denied, she reject the gospel. If you are continuing to reject and deny the gospel of our Lord Jesus, our Savior, our divine God, may paglalagyan ang lahat ng tao. Ito, gospel to. No? We proclaim, we spread the advancing kingdom of God. We proclaim, we spread the advancing gospel. Ang ginawa ni Jesus. Si Jesus doon ang buhay, walang ginawa siya. To proclaim, to spread the gospel in the kingdom of God. Hanapin niyo sa Bible yan. Walang ginawa si Jesus kundi lahat nasa kalye, nasa sinagoga upo, ibig sabihin publiko. Pinipris niya, dinidisseminate niya, no? Ipinapahayag niya ang paghahari ng Diyos, ang gospel. Even the 12 apostles follow Lord Jesus Christ. No? They did to proclaim, to spread the advancing kingdom of God, and to proclaim, to spread the gospel of our Lord Jesus Christ. Because the most important in this universe, in this earth, in every nation is gospel. The most important in every life, in every nation, is Lord Jesus Christ alone. None other than. The gospel, salvation is for everyone. But sad facts, everyone will not save. Why? Because not everyone will truly believe Lord Jesus Christ. Not everyone will truly believe of gospel. Kapag ikaw patuloy mong dinideny ang gospel, no? Saan ka kalalagyan? Mamamatay ka. Ang pinakamahabang buhay ng tao rito ay 101. Si Enrile. Kaya si Enrile, kung namatay siya, hindi niya tinanggap si Jesus, impyerno siya. Wala kasi ibang pintuan para makarating ka, makapasok ka sa area ng Diyos. Only Jesus Christ alone. Mayaman yan. No? Kanya yung libigan sa Iloyola, kanya yan. Napakayaman ng tao na yan.
Hindi ang mayaman mo, hindi ang lahat ng ari-arian mo, no, ay lisensya para makapasok ka sa arian ng langit. Does not guarantee even your most riches in this world. Does not guarantee even your pinaka-wise sa mundong ito. That is not guarantee that you enter the kingdom of God. The enter the kingdom of God, the guarantee is Lord Jesus Christ. You must believe the gospel. We must believe Lord Jesus Christ as your Savior. Pero bago yun, dapat magsisi ka. Pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan. No? Humingi ka ng tawad sa Diyos. Sapagkat ang Diyos lang magpapatawad sa iyo. Hindi pwedeng tanggapin mo kaagad sa iyo. Dapat repent. Repentance kung ano kasalanan mo, hingi mo ng tawad sa Diyos. At patatawarin ka ng Diyos. Ang hindi lang kaya patawarin ng Diyos yung nagkasala sa Espiritu Santo. Katulad ng experience ng isa naming kapatid na nananaral ng salita ng Diyos, no? Ininsulto nila ang mga ngarat, ininsulto nila ang Biblia, hinabol ng taga ang isang mga ngarat, tumakbo, siyempre, itak na yun. Hinabol ng taga, tumakbo yung mga ngaral at pinagtataga niya ang Biblia. Ano nangyari sa taong yun? Yung taong yun nagkasakit, hindi gumaling. Ipinanalangin na ng hinabol niyang mga ngaral, pati yung buong kongregasyon, pinanalangin na siya, hindi siya pinatawad. No? Kasi ang salita ng Diyos ay Espiritu. Meron bang pinasok ng alupihan ng ari? Gusto niyo ba nga pasukin ng ari ang inyong alupihan? Don't mock, don't insult the gospel, Lord Jesus Christ, through us, through the preacher, no? Na pinapayag namin. Pagka iniinsulto nyo ang mga ngaral na pinapayag namin si Jesus, no? May gumawa lang ito, pinasok ka ng alupihan ng ari. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, we are here not to us, para sa amin. We are here to preach the everlasting kindness of God. We are here to preach the everlasting love of God. Ang wala hanggang pag-ibig ng Diyos. Dahil mahal ka ng Diyos. Kaya ka buhay ngayon, kaya nakakapaglakad, kaya nakapasok sa trabaho, kaya ka nakapasok sa e-drive, kaya nakapunta ka, nakapasada ka bilang driver, at nakakasakay ka sa e-drive, sa mga jeep para pumuwi sa inyong tahanan. Ang nag-iingat, ang kayang, no? Mag-ingat ng buhay mo, ng pamilya mo ay walang iba kundi ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu na nasa langit. Dapat matuto tayong manalangin, magpasalamat sa Diyos. Dahil balang araw ang tao, kung kailan lang mamamatay na, marami ng sakit, doon lang siya matututong magpasalamat. Samantalang nung malakas pa siya, ang ginagawa niya, alak dito, alak doon, inom dito, inom doon, saburito, vodka rito, droga rito, no? Kaya kailangan, malakas pala, pasalamat ka na sa Panginoon. Dahil mamaya, mamatay ka na, doon ka lang magpapasalamat, doon ka lang hihingi ng tawad. Ngayon pa lang, malakas ka na, magpasalakmat ka na, humikaya ng tawad sa Diyos. Para shipful ka, no? Kaya mga kaibigan, mga kapatid, no, mahal tayo ng Panginoon, kaya nabubuhay ka. No, pagpalain tayong lahat. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Walang ibang magpapala sa atin kundi ang Diyos lamang. No, walang ibang bibigit ng tagumpay sa atin kundi ang Diyos lamang. Walang ibang mag-iingat sa atin kundi ang Diyos lamang. Wala. May mga tao nagmamalaki, no? Na-disgrasya doon sa hihingi ng tawad. Sa ospital, ang dami ngayon sa ospital. Hindi makahinga, hindi makauho, no? Hindi makalakad, no? Hirap na hirap. Yung baga, punong-puno ng plema dahil sa sigarilyo. Yung utak, hindi malaman kung ano nangyayari. Bali-bali ang mga kamay. Ang dami ngayon sa ospital. Huwag na sana tayong pumunta sa ospital, mga kaibigan. Huwag na tayo mag-hospital para maniwala ka. Malakas ka pa lang, maniwala ka na. Amen po ba? Amen po ba? Nawa ay manalangin kayo. Magpasalamat kayo sa Diyos.
Ang Diyos nagbigay ng buhay sa'yo. Nagbigay ng trabaho sa'yo. Nagbigay ng anak ng pamilya. Ako nga, puro pagpapasalamat. Yan ang mga anak ko. Ginagawa, puro degree holder ang anak ko. May engineer, may teacher, may IT. Puro degree holder yan. Ang lalaki ng sahod. Akala nyo, nagkaganito kami. Hindi. Ginagawa namin ito, hindi para sa amin, para kay Kristo. Pwede na kayo magpahinga. Ang laki na tinatanggol mo sa SS. Nung tinanggol, nung senior citizen ako, ang sarap tumanggap ng libo-libo, daan-daan libong pera. Nung kinuha kay SS ko. Pero nagbigay ka agad ako ng 20,000. Higit 20,000. Sa gawain ng Panginoon. Dapat nagbibigay ka. Yan baka isang araw, mawala yung pera mo. Hindi ka nakapagbigay sa mga ministeryo ng Panginoon. Nagbibigay ka sa alak. No? Nagbibigay ka sa droga. Diyan ka nagtataring. You invest your money sa drugs, sa alak. Mag-invest ka sa ministeryo ng Panginoon. Magbigay ka. No? Dahil sabi ng Panginoon, ano man ang bigay mo. Pag binigyan mo ng kutsara ang Panginoon, bibigyan ka nito sandok. Pag binigyan mo ng sandok ang Panginoon, ang bibigay sa iyo pala. Pag binigyan mo ng pala, Panginoon, bibigay sa iyo banyera. Pero pag binigyan mo, wala kang binibigay. Ano mangyayari sa buhay mo? No, tapos pag nagkakasakit ka, Panginoon, anong ginawa mo, anong nangyari? Sisihin mo ang Diyos. Magaling tayo manisi. Ang tao magaling manisi. Pero samantalang mo, kahit kailan hindi siya nagpasalamat, hindi siya nananalangin sa Diyos, kung nagkasakit ka, napilay na, nasira na yung baba sa kakainom, nakuha na sa kakatrabaho, nagkasakit, isisihin ng Diyos. Anong klaseng tao ka? Mahilig ka manisi, puro sisi. Pero nung pinagpapala ka, malakas ka, ginigising ka sa umaga ng Diyos, binibigyan ka ng natulog, binigyan ka ng trabaho, binigyan ka ng pamilya, hindi ka magpasalamat. Pag sumasahod ka, alak kagad, droga kagad. Hindi ka magbigay, magbawas ng pera mo, magbigay ka sa mga ministeryo ng Panginoon. Ako, nag-abroad ako. Ang laki ng sahod ko sa abroad. Sabi ko sa misis ko, sa kay pastora, ibigay mo yung tithes mo sa gawain. No? Nagbibigay ako sa gawain. Hanggang ngayon, pag may binibless ako, nagbibigay ako, nag-i-invest ako. Yung tinagap kong SS, nag-invest ako ito, pinili ko para sa mga evangelist. Mag-invest ka sa gospel. Magpakain ka sa mga kapwa mong nagapa. Pero pag may sakit na tayo, anak tayo sinisisi pa natin ang Diyos. Sisi ka ng sisi. Pero may maganda kang trabaho, sumasahod ka na malaki, hindi mo bigyan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ibigay mo ang para sa Diyos. Nung tinanong si Jesus, sinuhuli siya ng mga saserdote, pariseyo. Sabi niya, kanino namin ibibigay ang pera namin, kapo namin? Hindi na kayang huliin ng Diyos, Diyos yun. Ang sabi ng Panginoon ito, ibigay mo. Sino nakalarawan dito sa episodes na to? Si Cesar po, ibigay mo ang para kay Cesar ay kay Cesar. At ibigay mo Diyos para sa Diyos. Ibig sabihin, may ibibigay ka para sa Diyos, ito binigay mo para sa Diyos. Inom, alak, droga. Nung sumasahod ka ng malaki, nagagalit ang Espiritu Santo. Nung sumasahod ka ng malaki ni 5, wala kang ibinigay sa gawain. Nung nagkasakit ka na, sisisihin mo na ang Diyos. Mahilig tayo manisi. Eh wala kang binigay. Kami binigay namin buhay namin. Hindi ako. Nagtatrabaho, binigay ko ang buhay ko sa Diyos. Ito na kapatid ko ito. Ang gagandang trabaho niyan, ibinigay nilang ikaw, isang oras na kaibigin mo para sa linggo, hindi ka ba makapagsimba?
Ang ginagawa mo paglinggo, iayaya mo ang mga barkada mo para uminom. Nagiging daluyan ka pa ng demonyo. Dapat paglinggo, limang oras mo sa Diyos. Sapagkat ang araw ng Sabat ng Pilipinas ay linggo. Ito ang araw ng Sabat natin. Ang ibig sabihin ng Sabat, it is the rest day, pamamahinga. Sa pamamahinga, magbigay ka na, maglaan ka ng oras sa Diyos. No? Hindi puro pa, wala kang 7 araw, wala kang binigay sa Diyos. Puro inom. Wala naman problema sa pamilya. Kaya lang, hindi puro pamilya. Puro sarili. Maglaan ka ng oras sa Diyos. No? Kasi pag tayo, ang mga tao kasi, pag nagkakasakit na doon niya nang maiisip, hindi niya nang maalala ang Diyos. Pag may sakit na siya, doon niya nang maalala. Pero pag wala pa siyang sakit, hindi niya iniisip ang Diyos. Ang iniisip niya, puro sarili. Pag sumasawag, inom dito, inom doon. Pasyal dito, pasyal doon, wala namang problema dyan. Kaya lang, balance ka. Dapat pagbigay ka ng oras, maglaan ka ng oras sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, ang Diyos kayo, ang Diyos, ang nagbibigay sa iyo ng buhay, ang Diyos na nagbigay sa iyo ng trabaho. Kaya salamat po, nawat na pakinggan nyo ng mabuti. Ang pinapahayag namin dito, hindi para sa amin to, para sa inyo. At ang ginagawa namin to para sa kapurihan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo na sa langit, na patuloy na sumasa aming mga lingkod niya, mga anak niya, mga mananampalataya niya, mga lingkod niya, mga anak niya sa mundo. Hindi lahat po sinasamahan ng Diyos. Take note, mga kapatid. May sinasamahan ni Satanas. Hindi po lahat ng tao ay sinasamahan ng Diyos. Bagamat ibig ng Diyos na samahan lahat ng tao, ibig ng Diyos, samahan ka niya. Pero paano ang sasamahan? Kasama mo ang kabit. Kasama mo nagdodroga ka. Naglalasing ka. Ikaw ang Diyos. Papayag ka ba? Nasa kawalang hiyaan, nasamahan mo? Hindi. Ang sinasamahan ng Diyos, yung mga taong nananalig sa Kanya, no? Nananalig sa Kanya, hindi yung walang sanlibutan. Ito sanlibutan ko. Pag sinabi sanlibutan, ito yung mga bisyo. No? Kaya mga kaibigan, mga kapatid, nawa, mapagnilayan pagdating nyo sa bahay, no? Manalangin kayo, lumidikit ng tawad, no? Paghingi ng tawad, sabihin nyo, Panginoon, patawarin niyo po ako lahat kong kasalanan mula nung pagkabata hanggang ngayon. At kung saan lo, binubuksan ko ang aking puso, Panginoong Jesus. Pumasok ka sa akin, pakialaman mo po ako. Salamat po, Panginoong Jesus. Amen. Ligtas ka na, no? Hindi naman mahirap ang kaligtasan. Pinahirap lang to ng ibang denominasyon. Pinahirap lang to na Iglesia ni Manalo. Pinahirap to ng MCGL na dating daan. Simple lang ang kaligtasan. Ang sabi sa Romans 10:9, kung ipapahayag ng iyong mga labi, pahayag mo, i-announce mo, na Kristo ay Diyos, namatay at muli buhay. At bakit sa langit? At aaminin mo na siya Diyos. Ligtas ka. Ganun lang kasimple. Inahirap lang to ng ibang denominasyon. Katulad dito ng INC, gumawa ng sarili ng Jesus. Ang INC, mga kapatid, pasensya na po, lahat ng INC ko, humingi ko ng tawad, pero po ko naman, half-truth po sila. Ibig sabihin ng half-truth, kalahati totoo, kalahati hindi. Bakit? Kasi yung Jesus na pinaniniwalaan na pinangangaral nila, hindi Diyos. Hindi, half-truth na. Pero tapos si Kristo ay talagang totoong tao, yung totoo, kaya half-truth. Kaya Jesus po na pinapangaral namin, pinapangaral ng 12 apostol ay Diyos. 10 nakalagay dyan. Nakalagay sa John aklat ng unang 1, Kapitulo 20. Ano ang sabi ron? Sapagkat nalalaman natin na tayo ay nasa anak ng Diyos na si Jesus. Ito ang tunay na Diyos, ang buhay na walang hanggan. Ang may-ari pala ng buhay na walang hanggan ay si Jesus at si Diyos. No? Dinala ako ng Panginoon sa dating daan, mga 1980s. Ni minsan hindi pinangaral ni Eli Soriano na si Kristo ay tagapagligtas. Ni minsan kahit hanggang ngayon. Ang sabi ko nga sa dating daan, ipakita mo pa sa akin
na may pinangaral si Elis Coriano na si Cristo magiging dating ganda ko. Wala silang may pakita. Paano hindi na pinangaral eh? Walang iba tagapagbigas, kundi si Jesus. Hindi denominasyon, mga kaibigan. Kaya lahat kayo nasa sasakyan, patungo sa bahay, galing sa trabaho, umaakyat, bumababa sa overpass, no? Namimili sa 999, namimili sa 168, no? Namimili sa Todoban, pagpalain tayong lahat. Nawa, manpalataya tayo. Bigyan natin ng Diyos. Bigyan natin ng buhay natin sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, pagpalain po kayo. Binabasbasan ko kayo, binabautismoan ko kayo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Amen. Salamat po.